Hulikam ang pagpihit pakanan ng bus na yan sa isang kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Pagkahinto nito, makikita na ang nakahandusay na traffic enforcer sa kalsada. Ang buong balita ihatid namin maya-maya lang. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking wanted dahil daw sa pananakit sa kanyang asawa. 3 beses daw na sinaktan ng biktima bago nagdesisyong magsumbong sa pulis. Balita hatid ni James Agustin. Sinilbihan ng mga operatiba ng Masambong Police Station ng warrant of arrest ang 34 anyos sa gym instructor sa Barangay Piñahan, Quezon City. Yan ay para sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nung lumabas na yung warrant of arrest ditong nahuli nating suspect, identified po ng ating mga operatiba kung saan nagtatrabaho, saan ang location, kaya madali na po nilang nahanap. Ayon sa pulisya, asawa ng inarestong gym instructor ang nagsampa ng kaso. Nangyari raw ang krimen noong nakaraang taon. More than 13 years na silang nag-live-in. Then, nung time na nangyari yung insidente, they are just 2 months married with children. So, based sa information, sa data, 2 beses nangyari yung pananakit ng suspect dito sa asawa niya. Nung pangatlo, doon na po nag-decide itong ating complainant na mag-report dito sa stasyon para masampahan ng kaso. Ikapito sa most wanted list person sa Masambong Police Station ng gym instructor. Hindi na namin nakuha ang kanyang panig dahil nakalaya siya matapos makapagpiyansa. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunog ng matagpuan ng bangkay ng isang estudyanteng lalaki sa Bacnotan, La Union. Nadiskubre ang labi ng biktima sa isang bakanteng lote sa Barangay Quirino. Ayon sa pulisya, taga Pozorubio, Pangasinan ang 21 taong gulang na estudyante. Nitong Lunes, nagpaalam daw siya sa kanyang magulang na aakyat na siya sa Baguio kung saan siya nag-aaral. Kinabukasan, natagpuan ang sunog niyang katawan. Base sa paunang investigasyon, pinukpok ng matigas na bagay sa noo at ulo ang biktima. May mga sugat din siya sa kanang hita na hinihinalang dahil sa ice pick. Inaalam pa kung paano napadpad sa La Union ang biktima. May person of interest na ang pulisya at motibong tinututukan pero hindi muna sila nagbigay ng ibang detalye. Sinisika pang makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa unang pagkakataon ngayong 2024, bumagal ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 3.7% ang inflation rate nito pong Hunyo, mas mababa kumpara sa 3.9% noong Mayo. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at gas. Nakaambag din daw sa pagbagal ng inflation ang sektor ng transportasyon, kabilang ang mas mabagal na pagmahal ng presyo. Beep, beep, beep! Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gasolina, ang pinakamalaking price hike sa Martes na makikita o nakikita ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Sa estimate nila, 1 peso and 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina. Maaari namang magmahal ng 40 hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel, habang 60 hanggang 80 centavos ang inaasahan sa kerosene. Posible pa yung magbago, depende sa kalakalan sa world market ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, nakapagpataas sa presyo ang geopolitical tension sa Middle East at ang hindi inaasahang malaking withdrawal sa stock ng krudo sa Amerika. Gumuho ang bahagi ng kalsada sa San Emilio, Ilocos Sur dahil po sa pag-uulan. Aabot sa 12 metro ang haba ng nasirang kalsada. Wala namang nasaktan sa insidente. Naglagay na po ang LGU ng warning sign sa nasirang kalsada bilang pag-iingat sa mga motorista. Tanging light vehicles muna ang pinapayagang dumaan. Sa mga susunod na oras at ngayong pong weekend, mataas muli ang tsansa ng pag-ulan sa halos buong bansa. Kasama nga po dyan ang Ilocos Sur at Metro Manila. Higit na mataas ang posibilidad ng ulan sa bandang hapon at gabi. Maghanda na rin po sa heavy to intense rains ang ilang lugar na maaring magdulot ng pagbaha o landslide. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Wala namang namamataang bagyo o kaya'y low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang pag-uulan sa bansa ay bunsod ng umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITZZ, easterlies at mga local thunderstorm.
Pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development na iayon sa inflation ang halaga ng benepisyo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kailangan amyendahan ng 4Ps law para maging automatic ang adjustment sa 4Ps grants. Bukod dyan, pinag-aaralan din ng DSWD na dagdagan ng cash grant para sa 4Ps beneficiaries. Nakikipagtulungan sila sa National Economic and Development Authority para malaman kung hanggang magkano ang pwedeng itaas sa cash grants. Sa ngayon, nakatatanggap ng 300 hanggang 700 pesos ang 4Ps beneficiaries kada buwan, depende sa antas sa eskwela ng anak. Meron din silang 750 pesos na health grant at 600 pesos na rice allowance kada buwan. Nahaharap sa reklamong murder ang isang bus driver matapos mahuli na nasagasaan niya ang sumita sa kanyang traffic enforcer sa Dasmariñas, Cavite. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pampaserong bus na pumihit pakanan. Paghinto ng bus, isang lalaki ang nakahandusay sa may likurang bahagi nito. Ang insidente nangyari sa tapat ng isang mall sa barangay Sampaloc 1, Dasmariñas, Cavite. Base sa investigasyon ng pulisya, sinita ng traffic enforcer ang driver ng pampaserong bus dahil sa no-loading traffic violation. Pero imbis na tumigil, binilisan umano ng driver ang pagpapatakbo kaya nito nahagip ang enforcer. Nagkaroon po sila ng argument nung driver po. Nag-resist po siyang i-receive po yung ticket na ibinigay sa kanya at the same time hindi niya po ibinibigay yung kanyang driver's license. So ang ginawa po, nung paglapit po nung traffic enforcer po natin, pinaandar niya po yung sasakyan niya hanggang sa nasagasaan niya po yung traffic enforcer at nakaladkad niya pa po ito. Dead on the spot ang traffic enforcer. Nagtangka naman daw tumakas ang suspect na huli rin sa follow-up operation. Nagdadalamhati ang Dasmariñas City Traffic Management Unit sa pagpanaw ng kanilang kasamahan na ginagampanan lang ang tungkulin. Wala naman siyang ginawang mali, ginagawa niya lang trabaho namin. Bakit niya ginanya na parang aso lang yung kasama namin? Tulad yan, may mga naiwan siyang anak na maliliit pa lang po, mga anak na iwan. No? Paano na lang yung pamilya na naiwan niya? Nakakalungkot. Masama ang loob namin doon sa mga driver na gano'n ang ugali. Kasi may mga pamilya rin kami. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang suspect. Na-file po namin yung kasong murder at saka po yung Article 275, yung abandonment ng pagtulong. Talaga pong may intention po. Kaya po murder po ang na-file po namin kaso sa suspect po. Hindi na iniharap sa amin ang suspect na ngayon nakapiit sa custodial facility ng Dasmariñas City Police. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Semi-finalist na ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. 1-1 ang win-loss record ng National Men's Basketball team sa pagtatapos ng group stage. Kasunod yan ang talo nila sa Team Georgia kagabi sa score na 96-94. Sa kabila nito, Latvia at Pilipinas pa rin ang aabante sa semifinals dahil sa point system ng FIBA. Tanging ang mananalo sa finals ang makakakuha ng slot sa Olympics. Sabi ni Gilas coach Tim Cone, sinadya nilang hindi puwersahin na magka-overtime para iwasan ang posibilidad na lumaki pa ang lamang ng Georgia. Sakaling makalamang kasi ang Georgia ng 19 points o pataas, Pilipinas ang malalaglag sa group stage. Huli ka ang pagpasok ng isang lalaki na kakapote at helmet sa isang sari-sari store sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. May binili siya at saka lumabas. Sumunod ang tendera para sana magsara ng tindahan. Doon na nagdeklara ng hold up ang suspect. Tinutukan niya ng kutsilyo ang biktima. Ayon sa tendera, ninervyos siya kaya wala siyang nagawa at ibinigay na lang ang nasa mahigit 20,000 pesos na kita ng tindahan. Nai-report na sa pulisya ang insidente. Iniimbestigahan na rin ang kaugnayan nito sa tangkang pang-hold up nitong Martes sa isa namang lugawan sa Barangay Bulua. Pareho kasi naka-helmet ang suspect at armado rin ng kutsilyo. Mahigit 1 milyong piso na ang pabuya para sa impormasyon sa kaso ng nawawalang beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli. Patuloy ang investigasyon sa 7 persons of interest, kabilang ang isang dating pulis. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV.
7 ang tinitingnan persons of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ng kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Ayon sa Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, kasama rito ang dating Police Angeles City na nagsilbing middleman sa bibilhing lupa ng magkasintahan. Ito ang POIs natin, kasama na yung dating police. Na Ito ang naging persons of kausap interest. itong magkasintahan na nawawala. Yung kanyang katransaksyon naman na yon ay willing na magsalita at nagsasalita. Kaya sa kanya, ang kanyang inilahad sa paunang investigasyon ay siya ay nakipag-usap nga sa magkasintahan nito at naghiwalay na sila pagkatapos ng site visit nila sa lupang bibilhin. Nabalitaan na lang daw ng middleman na nakita ang tungkol sa nakitang abandonadong SUV. Base sa isinagawang macro-etching ng pulisya, lumabas na hindi tampered ang chassis at engine number ng naturang sasakyan. May mga nakuha ring fingerprint ang SOCO mula rito na malaking tulong para matukoy kung sino-sino ang gumamit nito. Tinitingnan ng binuong Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulong pwedeng makatulong sa investigasyon. Sa ngayon, wala pang nakikitang indikasyon ng PNP-CIDG na patay na ang magkasintahan. Malabo pa po yung ganong anggulo dahil sa ngayon ay wala po tayong nakikitang body or anything na makakapag-ugnay kung sila ay buhay o patay. Pero we are hoping na sila ay buhay. Wala pang bagong pahayag ang kanilang mga pamilya. Nauna nang nag-alok ng 250,000 pesos na pabuya ang pamilya ni Cohen sa kung sino man na makapagtuturo kung nasaan ang magkasintahan. Dagdag dyan ang 1 milyong pisong alok mula kina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. At 150,000 pesos mula sa Santo Tomas LGU kung saan nakatira ang pamilya ni Lopez. Si Jay Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Isang truck ang sumabit sa ilang kable sa Mia Road sa Parañaque. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang mga kable. Lumaylay tuloy ang ilang kable na nagpabigat sa trapiko. Wala namang ibang nadamay. Ayon sa MMDA, natanggal na ang truck at mga kable na humambalang sa kalsada. 3 bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ilalim ng isang tulay sa Sogod, Southern Leyte. Nakagapos ng masking tape at may nakapulupot na alambre sa leeg ng mga biktima nang matagpuan sa Dampoy Bridge. May mga tama rin sila ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hinala ng mga pulis, biktima ng summary execution ang mga biktima. Nasa punerarya na ang mga bangkay. Patuloy ang investigasyon habang hinihintay ring may kaanak na mag-claim sa mga bangkay. Nasunog ang isang bahay matapos tamaan ng kidlat sa Clarin, Bohol. Sa Maasin, Iloilo naman, patay ang 3 bata matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Diyos ko, Lord! Napasigaw ang lang residente habang nilalamon ng apoy ang isang bahay sa Barangay Dalusan, Maasin, Iloilo. Ang masakit, 5 batang pinaniniwalaang natutulog ang naiwan sa loob. Ihambal ko dito ng 3. Ginkantuan ko naman rin sa sulod sang ang kalayo kung basi maara pa sila kag mariskyo pa. Pero wala na ko sing makita kay tungod nga puro nagkalayo ang sa tubang. Patay nang natagpuan ang 2 bata edad 5 at 4. Naisugod pa sa ospital ang 1 taong gulang na babae pero idineklarang dead on arrival dahil sa mga paso sa katawan. Patuloy naman ginagamot ang 2 pa. Batay sa inisyal na investigasyon, maaaring nagmula ang apoy sa siga sa ilalim ng hagdan ng bahay. Napag-alamang nasa lamay ang mga magulang ng bata nang mangyari ang sunog. Pagtangla ko, grabe ang kalayo ng Imelda, umiblab, ambal ko. Why na, bata ko na to, sunog akon to balay, may dagok ako sa balay to. Ipinaaresto ng kanyang mga kaanak ang isang lalaking 23 anyos dahil sa tangkang panununog sa kanilang bahay sa Cebu City. Kwento ng mga kaanak, akmang sisindihan ng lalaki ang kanilang kortina pero napigilan nila. Sa investigasyon ng pulisya, lango sa alak ang lalaki nang nagwala siya. Paulit-ulit umano siya nagrereklamo na pagod na siya sa trabaho at nahihirapan na siya, lalo na't siya lang mag-isa ang naghahanap buhay para sa pamilya. Nanlaban pa siya sa mga umarestong otoridad.
Dahil dito, sasampahan siya ng reklamong disobedience to person in authority, alarm and scandal at arson. Payo naman ng pulisya sa mga mahilig uminom. Wala man nato gibawa ng pag-inom, ba't kung mag-inom ganita, ibutan na to sa tiyan, dili sa ulo. Then kung na mga problema, dapat istoryahan nato na, diba? Kung ang problema, ang ihang claim nga, murag na siya problema sa pamilya, istoryahan nato na. O problema sa mag-asawa, istoryahon nato na. Kay way mahuman, mas mudako pa ang problema o ipaagi nato ka ng mga kaaligot-gut. Sa Clarin, Bohol, nasunog ang isang bahay matapos tamaan ng kidlat. Walang tao noon sa bahay. Ayon sa ilaw ng tahanan, nasa ospital siya para magbantay ng pamangkin. Nag-aalaga naman ng baka ang kanyang mister. Kwento ng mga kapitbahay, may narinig silang malakas na tunog at nakita nila ang pagtama ng kidlat sa bahay. Nanunuluyan muna ngayon ang mga nakatira sa bahay sa kanilang mga kamag-anak. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumabas na ang resulta ng drug test sa magkapatid na bus driver at konduktor na naaresto sa PITX noong Martes. Positibo po sila sa shabu. Mismong pasahero ang nagreklamo sa kanila noong Martes dahil tila nakadroga sila at may nakita rin daw na drug paraphernalia sa bus. Itinanggi nila noon na nasa kanilang drogang na-recover sa bus. Wala pa silang bagong pahayag. Nasa kustodiya na sila ng SAIC at Philippine Coast Guard at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakatakdang ilabas ng Department of Budget and Management ngayong pong araw ang mahigit 27 billion pesos na pondo para po sa hindi pa nababayarang benepisyo ng healthcare workers noong pong kasagsagan ng COVID pandemic. Ayon sa DBM, nakalaan ito sa Health Emergency Allowance o HEA ng mahigit 5 milyong medical frontliners noong pong 2021 hanggang 2023. Babayaran din ang mahigit 4,000 claims para sa mga nagkasakit o namatay dahil sa COVID-19 sa parehong panahon. Bahagi po ito ng mga benepisyo ng mga nagtrabaho noong kasagsagan ng pandemic sa ilalim ng Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act. Iniimbestigahan na rin ang pagkatao at late birth registration ng mga kapatid ng suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa mga operasyon ng Pogo, ang tanong, pwede nga bang maging state witness si Mayor Go? Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Naiintriga man ang marami sa pagkatao ng babaeng kapangalan at ka-birthday ni Mayor Alice Go pero iba ang mukha. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, wala itong epekto sa patong-patong na kasong maaaring kaharapin ni Go. Kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators at sinasabing pagsisinungaling niya sa kanyang pagkatao. Paalala ni Gatchalian, sa record ng Philippine Statistics Authority, iisa lang ang Alice Go. Wala rin siyang birth certificate, malamang ewan ko kung pumunta lang doon at kumuha ng NBI clearance. So dapat may imbestigahan. Pero based on birth certificate, iisa lang ang Alice Go. Ito yung si Mayor Alice Go ng Bamban. Hinimok ni Gatchalian ng NBI na imbestigahan pa rin ang tunay na pagkakakilanlan ni Alice Go ng Quezon City. Pero ang mas inaabangan daw ni Gatchalian mula sa NBI ay kung ano pa ang lalabas sa fingerprint matching ng mga kapatid ni Go. Inanunsyo ng senador na batay sa investigasyon ng NBI, ang kapatid ng mayora na si Wesley Go ay ang Chinese national na si Go Shandian. May 2 pang kapatid si Go. Ayon kay Gatchalian, pinapalakas nito ang ebidensyang hindi Pilipino si Mayor Go. Ipinapakita raw nito na inabuso niya ng pamilya Go ang proseso ng late registration of birth sa Pilipinas. At ilan pa raw kayang dayuhan ang nakagawa rin nito. Nakita natin isang pamilya nakakuha 4 na late registration. Ang kinakatakutan ko kasi na ginagamit to para makabili ng lupa at marami na kasing naririnig kami ngayon na yung bilihan ng lupa ng mga dayuhan, Chinese in particular, talagang katakot-takot, no? Sa Palawan, sa Cagayan, sa Isabela.
Panawagan ni Gatchalian sa PSA, suriin ang datos ng mga naganap na late registration of birth sa bansa. Sabi naman ni Senadora Riza Ontiveros, kung peke ang pagkakakilanlan ng kapatid ni Mayor Alice Go, maaring sangkot din umano ito sa mga krimeng ibinabaling kay Mayor Go. Dapat din daw nilang imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng pamilya at associates ng Mayora. Inimbitahan sa susunod na pagdinig si Go at kanyang pamilya, pero ayon sa abogado ni Go, wala pang pasabi kung makakarating sila. Kaya nakakausap ko siya, iniiyak-iyak lang, parang may anxiety depression siya. So, hindi ko alam kung makaka-attend siya o hindi dahil kailangan niya ng medical attention. Nauna nang hinimok ni Gatchalian si Mayor Go na magsalita tungkol sa nalalaman niya sa Pogo, sa Banban at Porac para mapagaang ang kanyang pananagutan. Pero paglilinaw ni Gatchalian, hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon sa mga Pogo dahil hindi siya ang least guilty. At nasa sentro pa raw ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Banban Pogo Hub. Sabi naman ng abogado ni Go, limitado lang ang alam nito tungkol sa Pogo. Kung meron pang ibang alam si Mayor Alice, I will advise her to tell the whole truth. Pero kasi wala nga akong mapiga sa kanya, hanggang doon lang talaga yung pagkakaalam niya. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Touchdown land of the morning calm si SB19 member Josh Cullen para sa much-awaited Round Festival this weekend. Mabuhay! 안녕하세요. Josh Cullen입니다. Ang P-pop idol ang isa sa representatives ng Pilipinas para sa ASEAN Korea Music Festival na gaganapin sa Busan. Kasama niyang magpe-perform doon ang ilang Pinoy at iba't ibang artist mula sa ASEAN countries. Chika ni Josh, excited at kinakabahan siya dahil first time niyang i-represent ang bansa sa ganito kalaking event. Taos-puso naman ang pasasalamat ni Josh sa pagbibigay sa kanya ng opportunity na ito. Pinagbabayad ng danyos ng AFP ang China kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan ilang gamit na ating tropa ang nasira at may nasugatan pang sundalo. Balitang hatid ni June Veneracion. Ang agresibong hakbang ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Stop! This is our territory! Nagresulta sa pagkaputol sa hinlalaki ng isang sundalo at pagkasira ng mga gamit. Kaya ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, pinagbabayad ang China ng 60 million pesos sa danyos. Pati ang gasto sa operasyon ng nasugatang sundalo, baka ipasagot din sa China. Illegal acts kasi itong mga ginawa nila na ito. So dapat managot sila. Dapat panugutan nila. Pinasasaoli rin ng AFP ang 7 baril na kinuha ng China Coast Guard. Pero giit ng China Foreign Ministry, ginawa lang ng China ang hakbang para protektahan ang kanila umanong soberanya. Bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sakaling maulit ang nangyari noong June 17, magkakasubukan na raw ayon sa AFP. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. Basta lalaban tayo ng patas, okay? Yun lang pwede kong sabihin. May mga adjustment na raw silang gagawin para sa proteksyon ng mga sundalo sa susunod na resupply mission na hindi pa rin lalabag sa rules of engagement. Sa command conference, inilatag ng AFP ang iba't ibang estratehiya para sa sunod na resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters. Ang tinaguruan namang monster ship ng China Coast Guard nagtungo sa Escoda Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ayon kay dating US Defense Attaché Ray Powell, 600 metro lang daw ang layo nito sa isa't isa. Wala pang official report kaugnay nito ang Coast Guard, Navy at Foreign Affairs Department. No official reports yet. It's important to us and we'll certainly monitor developments. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio,
Mahalagang protektahan ang Escoda Shoal dahil sa lapit ito sa Recto Bank na mayaman sa langis. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Cagayan de Oro City, agaw atensyon ang baligtad na pagkakalagay ng watawat ng Pilipinas sa isang opisina ng gobyerno. Nasa taas ang kulay pulang bahagi ng watawat habang nasa ilalim ang asul. Umani yan ng samut-saring reaksyon online. Paliwanag ng Bureau of Local Government Finance Region 10, isa iyong honest mistake. Isang kawani nila ang nagkabit ng watawat sa flagpole at hindi na malayang baligtad iyon. Inayos na raw iyon ng ahensya. Tatlong manong Pilipinang mail order brides ang nasagip sa Mactan, Cebu International Airport. Noong June 28, nagpunta sa airport ang 29 na taong gulang na Pinay kasama ang Chinese national na ipinakilala niyang asawa. May naipakita silang marriage certificate mula sa Philippine Statistics Authority at larawan ng kanilang kasal. Pero nang sumalang sa interview, hindi tugma sa mga dokumento ang kanilang sagot sa immigration officer. Doon na umami ng babae na isang fixer ang nag-asikaso sa kanilang dokumento kapalit ang 17,500 pesos. Kinabukasan naharang din ang dalawang Pinay na may mga kasama ring Chinese national. Katulad ng naunang kaso, mag-asawa rin ang pakilala nila. May marriage certificates din pero sumablay sa gitna ng interview. Itinurn over na sila sa Interagency Council Against Trafficking. Isa sa ilalim sila sa counseling at hihingan din ng pahayag para makasuhan ang kanilang Chinese couriers. Wala raw secret sa biyahe ni Drew ngayong weekend. Pati kasi ang isang bayan na underwater, aba, lumitaw. Saan yan? Walang sikretong hindi mabubunyag. Isang bayan sa Nueva Ecija. Underwater town daw dahil nakatago ito sa ilalim ng tubig. Yung mismong cross na yon, talagang lubog din po yun. Lubog po siya, sir. Oo. Pero noong dekada 70, nawala ito sa mapa. Tulad ng lumang bayan ng Pantabangan, meron daw putahe na lulubog lilitaw sa kanilang lugar. Ang putaheng ito, nagbabadya na raw malubog sa lumot, sa limot. Meron siyang ibang lasa na nagiging malinamnam eh. Sa bawat biyahe, may mga lugar na dinadaanan lang. Pero kung sasadyaing puntahan, tiyak na maraming matutuklasan. At mapapasabi tayo ng, may ganun pala rito? So, sino mag-uwi ng 4,000? Sino mag-uwi ng 1,000? We'll never know. Let's find out. Hindi natin yan isisikret sa bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Ngayong araw ang preliminary investigation sa kasong human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nauugnay sa illegal na pogo. Kaugnay niyan, kausapin natin ang kanyang abogado, si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Sir Rafi and Ma'am Connie. Opo, unang-una po, kumusta po yung inyong kliyente sa ngayon? Well, sa ngayon, mataas ang kanyang stress level eh. Ang dami kasi mga problema na kaharap sa kanya ngayon eh. Mm-hmm. Pero maayos naman po yung kanyang kalusugan, makaka-attend siya sa mga susunod na pagdinig sa Senado. Ay, hopefully, yun na naman ang sinasabi ko. Pero pipilitin niya. Kasi ang ang stress, hindi natin alam kung kailan mabababa o mawawala. Mm-hmm. Paano niyo po pinaghahandaan yung isinampang human trafficking case laban sa inyong kliyente? Nagpe-prepare tayo ng counter affidavit dyan. Kasi ako, naniniwala naman ako dyan na wala namang basihan yung human trafficking na yan. Mm-hmm. Na-verify niyo na po ba kung authentic nga yung fingerprint comparison sa iba pang dokumentong inilabas ng NBI laban po sa inyong kliyente? Ay, hindi pa. Kasi may proseso tayo niya pagpa-verify niya. Una-una, kung tingin nila yun ay malakas na ebidensya nila laban kay Mayor Alice Guo, ipepresenta nila yan sa husgado. Doon pa lang natin malalaman. Doon ko pa lang mako-confront yung dokumento kung duly executed, valid, at saka kung saan galing yan. Mm-hmm. Right now, hindi pa nakikita yung mga dokumento na yan sa social media ko na nakikita. So,
So mahirap mag-comment about that. Pero may time naman na darating yan, mako-confront natin kung totoo yan. Lalabas ang totoo. Pero ngayon, premature para mag-comment tayo kung totoo o fake yung mga documents na yan. Base po sa huling pag-uusap nyo ng inyong kliyente, ano pong reaksyon niya dito sa mga naglabasang umunang ebidensya na inilabas ng NBI patungkol din sa kanyang kapatid? Well, siyempre naghahanda kami para sa mga court cases na haharapin natin. More or less, ganyan ang mga kaso isasampa nila. Kasi sa ngayon, ang nakasampa lang naman yung sa ombudsman at sa human trafficking. So, yan, siyempre paghahandaan natin lahat yan. Sa mga kapatid, hindi ko alam yan. Kasi una-una, wala naman kami napag-usapan ng mga kapatid niya hindi ko rin naman kilala yung mga kapatid na sinasabi na yan. Kung totoong kapatid yan o hindi. Pero siya po mismo, nag-react na ba sa inyo? Kung ano yung reaction niya dito sa mga naglabasang balita? Oo naman. Yun nga, yung sinasabi niya naman na yung Sheila, kapatid niya yung sa nanay niya. Pero yung ibang naglabasan dyan, wala naman Wala naman siya sinasabi kapatid niya yung mga yun tatanggapin daw po ba? Kapatid niya sa tatay niya, sorry. Kapatid niya sa tatay niya, yung Sheila. Tatanggapin daw po ba ni Mayor Go yung pagkakataong ibunyag na lahat ng alam niya umano kapalit ng mas mababang pananagutan kung sakali na pag-uusapan ho ba ito? Hindi namin napag-usapan yan kasi kung yung sinasabi mo, Sir Rafi, state immunity yan o state witness. Unang-una, wala naman siyang matetestify sa Pogo. Hindi naman siya involved sa operation ng Pogo. So anong sasabihin niya? With more reason, wala siyang alam kung sakali man na merong human trafficking doon. Paano niya malalaman yun? Mayor siya. Hindi naman siya involved doon. Opo. May mga ibang kapo po kasi nagsasabi na posibleng flight risk yung inyo pong kliyente. Ano pong reaction niyo rito? Well, opinion nila yun. Lahat naman tayo entitled sa ating kanya-kanya opinion. Pero kung gano'n naman, dapat tumakas na siya noon pa. Nung kagaya ng ibang mga pinaghahanap nila mga Pogo operators na involved doon sa Sunyuan at saka Honshen, hindi man nila nahanap yung mga yun nagsipagtakas yun siya naman, hindi naman flight risk ba yung hindi naman umalis yan, dyan lang maharap pa nga sa Senado. Pero in constant communication po kayo sa inyong kliyente at talagang handa siyang ipagtanggol at panindigan yung kanyang mga sinabi na nauna sa Senado? Nag-usap naman kami. Kahapon kausap ko siya. As late as yesterday, kausap niyo po. Wala naman tayong choice niya kundi humanda, maghanda. May samaho ba siya ng loob dahil sa mga naglabasang ito? Dahil ang unang pagdinig noon ay tungkol lang sa Pogo at napunta na sa kanyang personality at pag-question sa kanyang citizenship. Therapy. Alam mo yan, nung April ko kasi na-meet si Mayor Alice. First time ko na-meet siya ng April. Ang kaso na dinulog nila sa atin, at talaga namang alam kong kaso na handle din natin, yung possibility na makasuhan siya sa Pogo nga na operation na yan dahil Pogo nga yung involved. Pogo yung investigation sa Senate tsaka yung ombudsman cases. Ngayon, nagtataka kami, bakit naging personal na yata yung krusada laban sa kanya? Pati nga yung sa mga pamilya niya, ano bang connection noon kung sakali may illegal Pogo operation at human trafficking? Ano ang connection noon sa mga kapatid niya daw na allegedly dinidikit sa kanya at saka ano ang connection niya sa citizenship niya na dinidikit dito, kini-question sa kanya? Para malayo na masyado yun doon sa mga issues natin. Okay. Para lang po malinaw, hindi pa nakakatiyak kung makakadalo siya sa mga pagdinig sa Senado dahil ang sabi niyo mataas yung kanyang stress level. Although, ina-advise ko siya na mag-attend, pero siyempre hindi naman ko mapipilit kung hindi kaya ng kanyang katawan. Kasi alam mo, sir, grabe yung trauma na naranasan niya. Ikaw kaya ang masigawan sa Senate, mayor ka pa naman. Parang wala na talaga. Kasi sa mata ng Senate, sa mata nila, di ba sabi nga ng mga senator na talagang convinced na sila na involved siya sa ganyan. Talagang ganyan. Hindi na siya resource person dun Pagka akusado na siya parang meron na tayong conclusion hindi na siya resource person. Dapat supposedly resource person lang siya dun.
Sige po, abangan po natin kung makakadalo siya sa mga susunod na pagdinig at kung may mga babanggitin pa siya ron. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Sir Rafi and Ma'am Connie. Salamat. Salamat po si Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Alice Guo. Nakipagpatentero ang toro na yan sa mga otoridad sa isang kalsada sa Santa Anita, Peru. Sinuwag pa ng toro ang ilang tao, pati ang isang nagbibisikleta. Nagdulot niya ng gulo sa daloy ng trapiko sa kalsada. Kalaunay nahuli ang toro matapos ma-corner ng mga pulis gamit ang kanilang mga sasakyan. Nangako naman ang may-ari nito na sasagutin niya ang pinsalang idinulot ng toro. Isang truck ang nahulog sa isang tulay sa North Luzon Expressway. Habang sa Dagupan City, nahuli ang pagtangay sa mga gamit sa isang food stall. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakuhanan ng video ang isang lalaking nagwawali sa harapan ng isang food strip sa Dagupan City. Maya-maya pa, may binuhat na siyang gamit mula sa loob ng food stall. Saka inilagay sa basurahan at tinabunan ng sako. May kasama rin siyang isang babae. Ayon sa ilang nagbabantay ng stall, July 1 nang magsimulang may mga nawawala sa kanilang tindahan. At mula sa punit na trapal, may nakakuha ng video ng aktwal na pagtangay ng mga gamit. Tinignan po siya ng 3 a.m. Opo, tas nakita ko po siya tapos sinabi ko po sa kanila. Mga soft drinks, bottled water, tas mga gamit lang po. Ayon sa PNP, nagkausap ng may-ari ng stall at ang ilang sangkot sa video. Depensa raw ng mga sospek, tinatago lang nila ang mga gamit dahil nakalabas sa mga ito. Allegedly, yung mga pawalis, nakita nila yung pwesto na nakabubad. Wala yung may-ari doon. Sa concern nila, kinuha daw nila yung mga paninda doon para i-escape. At ang purpose nila, pag dumating yung may-ari sa kanila, ilalabad. Nagkaayos na ang magkabilang panig at naibalik na rin ang mga nawalang gamit. 3 ang sugatan matapos mahagip ng isang kotse sa Tigaon, Camarines Sur. Kwento ng driver sa pulisya, nag-lock daw ang manibela kaya nawalan siya ng kontrol sa kotse. Damay sa aksidente ang 2 tricycle at pedicab na nakaparada sa gilid ng kalsada. Basta po, nakita ko naglagabog. Tapos nakita ng mata ko yung isa dyan, nakabulagta, wala nang malay. Pati yung nandoon, 3 sila, mga wala nang malay. Dahil may aram ko anong nangyari, basta inabot na lang kami kang nakamang na kami, ako na kami sa ospital. Nagkaareglo na raw ang driver ng kotse at ang mga nasugatan. Sinagot ng driver ang pagpapagamot sa mga biktima. Nahulog ang 18-wheel truck sa tulay na bahagi ng North Luzon Expressway northbound sa San Fernando, Pampanga. Sa investigasyon ng pulisya, mag-overtake daw sana ang 18-wheeler pero nag-alanganin ito dahil sa kasalubong na sasakyan. Ang driver biglang nagpreno kaya nasalpok sa likod ng kasunod na 22-wheeler. Dahilan para bumangga ang truck sa gilid ng tulay at tuluyang mahulog sa gilid ng expressway. Sinalpok nito ang pose ng kuryente. Sakto namang paparating ang isang SUV at sumabit sa mga wire ng kuryente. Ligtas ang parehong driver ng 22-wheeler at SUV, habang isinugod sa ospital ang driver ng naaksidenteng 18-wheeler na nagtamo ng mga sugat. Maayos naman ang kanyang lagay pero wala pa siyang pahayag. Lagi natin pong pinapaalalahanan ng ating mga kababayang motorista na pag nagdadrive po sila sa NLEX, dapat maging aware sila. Kasi hindi naman po pabilisan yan at considering na malalaking truck yung dala nila, hindi dapat sila umu-overtake ng hindi clear. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi nga sa kasabihan, may pera sa basura, pero sa Batangas may bigas palang kapalit ang mga basura. Yan ang Plastic Palit Bigas program ng isang environmental group sa bayan ng Mabini. Ang bawat sako ng basurang plastic na makakalap mula sa paglilinis sa beach, papalitan ng 1 kilong bigas. Malaking tulong daw ito sa mga residente na hirap sa budget para sa bigas. Kaya naman kanya-kanya silang kuha ng sako at paramihan ng may ipong basurang plastic. Galing ang pondo sa mga private donor at ilang kumpanya na layo mapangalagaan ang ating mga karagatan. Batay sa 2022 report ng Our World in Data Project ng University of Oxford, Pilipinas ang may pinakamalaking kontributor ng plastic waste sa karagatan sa buong mundo.
Usap-usapan online ang bagong reveal na wax figure ni Beyoncé sa isang museum sa Paris, France. Hirit ng ilang netizens, malayo raw ang complexion o kulay nito sa kulay ng balat ni Queen Bee. Bago pa ang kontrobersya, sinabi ng relations manager ng Griva Museum na hindi sila nagkatsansang makipagkita kay Beyoncé habang ginagawa ang wax figure. Sa loob ng mahigit 6 na buwan, tanging mga larawan lang daw ng superstar ang naging basehan nila. Wala pang pahayag si Beyoncé o ang Griva Museum tungkol sa pinag-uusapang wax figure. Ang mga mahihilig sa art pwede ring makatulong sa mga may sakit na hindi ho makapagpa-opera dahil kulang sa pera. Sila po yung mga gustong tulungan ng Philippine College of Surgeons na nagbukas ng Opera Art exhibit sa Pinto Art Museum sa Antipolo, Rizal. Nakadisplay roon ang iba't ibang obra gaya po ng mga painting at eskultura. Ang iba po riyan gawa mismo ng mga surgeons. Makikita po at mabibili ang mga art sa Opera Art exhibit hanggang July 14. Sinimula na ng gobyerno ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilong bigas ngayong araw. Pero limitado lang ang pwedeng bumili. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki? Alam mo, Rafi, may 10 kadiwa sites tulad nito sa buong Metro Manila na nagbebenta sa ngayon ng 29 pesos per kilo na bigas. So, yung binibenta rito ay yung mga lumang stock ng National Food Authority pero high quality raw. Nagluto nga sila dito ng sample para ipakita yung kalidad ng bigas. Ang pwede lang bumili ay mga senior citizen, PWD, single mothers at 4Ps. Tig 5 kilo lang ang bawat beneficiary. Pwede namang umulit ayon kay Bureau of Plant Director Glenn Panganiban pero dapat makabili muna daw yung lahat bago maka-second round. Kaya nagrehistro muna bago makabili ng bigas. So i-input daw yung mga pangalan sa computer at simula bukas sa registration malalaman na kung nakabili ka na ng bigas o hindi pa. 5,000 kilos ang stock na available sa bawat isa sa 10 kadiwa site. Target na marasyonan ang nasa 1,000 residente. Ayon kay DA Undersecretary Jerome Oliveros, sa mga susunod na buwan, ang target ay gawin na itong 10 kilos na alokasyon sa bawat bibili. Sabi ng mga nakausap namin, of course, malaking tulong ito para sa ilang araw, lalo na't napakamahal ng bigas ngayon kaya tinitipid nila yung kanilang kain. Pero sana raw ito yung normal na presyo ng bigas at hindi na yung kailangan pa nilang maghintay at pumunta sa mga kadiwa store para lang makabili ng murang bigas. Nagsimula na ring dumagsa ang mga mamimili sa kadiwa store sa Barangay Basra sa Quezon City para bumili ng 29 pesos na bigas. Patuloy din yung pagbalot ng mga staff sa isa namang kadiwa store sa Barangay Fortune sa Marikina dahil humahaba na yung pila ng mga nais bumili nitong 29 pesos na bigas. So sa ngayon, katulad ng nabanggit ko, ay 10 pa lang yung kadiwa store na nagbebenta ng ganitong kamurang bigas. Pilot program pa lang daw kasi ito pero ang target ay gawin itong 200 kadiwa sites nationwide. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Update po tayo tungkol sa nawawalang beauty pageant contestant at sa kanyang Israeli boyfriend. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Connie, nagsadya ngayong araw dito sa tanggapan ng NBI Anti-Organized Crime Division ang mga kapatid ng nawawalang beauty contestant na sina Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang nakatatandang kapatid ni Yitzhak na si Yaniv Cohen at ayon sa kanya, na-appreciate daw niya ang lahat ng ginagawa ng Philippine Law Enforcement para mahanap ang kanyang kapatid. Nananalangin sila na maresolve na ang kasong ito sa lalong madaling panahon para maraman na rin nila kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Bago nawala si Yitzhak, wala naman daw itong nabanggit sa kanila na kahit anong impormasyon para maging dahilan para mag-alala sila sa kaligtasan ng kapatid. Nananawagan din siya sa lahat ng posibleng may nalalamang impormasyon na makakatulong sa paghahanap sa kanilang kapatid na lumapit sa mga otoridad. We really appreciate everything that the Philippines law enforcement is doing for us. We're really looking forward to all the help and support to find my brother and his fiancée as soon as possible. He didn't show any worry, and I guess that is because he was feeling really comfortable. He didn't feel really threatened. Samantala, ilang minuto pala nakakalipas, Connie, nang lumabas ang mga kapatid na nawawalang biktima
sa tanggapan ng Anti-Organized Crime Division ng NBI. At ang NBI naman daw ay gagawin ng lahat para makatulong sa paghahanap sa nawawalang magkasintahan. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.